Pag ang nakuha na property ay pre-selling, kailan po pwede mag-start yung application sa Pag-ibig? Upon turnover po ba? Yes, tama po Sir MJ. Okay, for example, 1 year pang ginagawa, okay, or for 2 years pang ginagawa yung property mo, and then after 2 years, turnover na po yung property po ninyo. So, that's the time lang po na mag-i-start yung Pag-ibig loan process po natin upon turnover ng property. So, bakit nga ba ganun? Upon turnover pa, pwede naman nilang gawin ng pre-selling pa lang, di ba? So, ganito po kasi yan. Sigurista rin po kasi si Pag-ibig. Kailangan po talaga makikita nila yung mismong property na niloan mo. Ma-appraise po kasi nila yan. So, pag na-appraise na po ni Pag-ibig yan, okay? So, kung pasok po yun sa binili mong property, sa total price mo, okay? Yung appraisal nila, pwede na pong ma-approve yung loan nyo. So, once natugma naman po yung appraisal value niya dun sa presyo ng binili po ninyo, pasok na po yun at ma-approve na po kayo dun sa loan nyo. As long as na i-update nyo lang din po yung documents nyo, yung requirements ninyo kapag turnover na po yung property na in-avail nyo. Kasi bakit? Hihingian po kayo ni Pag-ibig ng updated requirements or updated documents ninyo. Kung locally employed ka, let's say locally employed ka, hihingian ka nila ng updated payslip mo at COEC mo. Bakit? May mga instances kasi na pre-selling ka kumuha, let's say 1 year, 2 years, or 3 years, or 5 years pa mata-turnover, and then nag-change ka ng work. Diba? Pero yung pinasa mong work before na requirements ay yung previous pa. So much better na i-update talaga siya. So that's why hihingihan ka ni Pag-ibig, okay, ng Pag-ibig team ng updated requirements mo tulad ng payslip, certificate of employment, etc. So i-update mo lang siya kay Pag-ibig para pagka-turnover, okay, once na turnover na, tuloy-tuloy na yung process ng Pag-ibig loan mo. Ito yung mga karamihang mali ng iba, okay, na inaasa lang yung processing sa Pag-ibig or sa developer. Okay? Dapat kasi yan, ini-email ka rin yan ni Pag-ibig. Much better na ini-inquire mo rin sa kanila, sa developer or sa agent mo, ano na yung next step pagka-turnover para mag-guide ka din nila lang maayos. Maraming salamat Sir MJ sa pag-comment ninyo. Kung nakatulong po sa inyo itong content na to, just follow me and message me po at huwag kalimutan mag-heart. Kung gusto nyo pa maging updated sa mga content natin dito sa ating account, just follow me dito sa aking TikTok account. At wag mo na rin akong kalimutan na i-follow sa aking official Facebook account. Just follow me and message me dito sa aking TikTok account kung meron kang katanungan. Pwede mo rin akong i-message sa aking official Facebook account kung meron kang tanong. Maraming salamat po and God bless.